Magiging pagbabago sa NAIA para sa mga pasahero na uuwi sa Pilipinas or papunta sa ibang bansa. Sisimula na gamitin ang facial recognition sa nasabing paliparan at marami pang pagbabago ang mangyayari or gagawin sa NAIA. Kasabay ng first anniversary ng hawakan ng pribadong sektor ang NAIA, on the way ng isang makabagong teknolohiya para gawing mas mabilis at madali ang pagbiyahe sa paliparan. Alamin kung ano yan sa agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Ibinida ng New NAIA Infracorp o NNIC ni ultra-bilyonaryo Ramon ang isang facial recognition system sa paliparan bilang bahagi ng modernization nito. Developed by Collins Aerospace, magbibigay daan ng teknolohiya para sa contactless na check-in, bag drop, security screening at boarding. More seamless. Here's how it works. Maaaring mag-check-in ng mga biyahero sa counter o sa self-service kiosks. Sa counter, kailangan lang i-present ang passport at booking reference, kukuhanan ng litrato at ibibigay na ang boarding pass at baggage tag. Sa kiosks naman, kailangan lang iscan ang passport, ilagay ang booking details at makukuha na ng sistema ang biometrics ng pasahero. Mula roon, seamless na ang proseso. Sa bag drop, security at boarding, face scan na lang ang kailangan. Aminado ang NNIC na malaking issue ang data privacy. Pero pagtitiyak ni Kit Suli ng ICT department ng kumpanya, strict protocols are in place. Everybody's concerned about personal data and we've addressed that already. All your biometrics are deleted right after the aircraft is departed. So we don't keep your data. We're not interested in that and your data is fully protected. Kasabay ng rollout na ito ang first full year ng pamamahala ng NNIC sa NAIA. Sa nakalipas na taon, sinabi nitong may mahigit 51 million passengers at higit 283,000 flights sa NAIA, 6% pagtaas sa air traffic kumpara sa previous year. Umabot din sa 92% ang on-time performance ng NAIA sa isang araw, bagong record na bunga ng mga reforma sa airside operations. Mas marami na rin ngayon ang domestic and international flights kung saan may 47 airline partners na nag-ooperate. Sa loob ng mga terminal, upgraded na rin ang mga pasilidad, mula sa mga upuan, trolley, restrooms, pati na rin ang mabilis na wifi. May OFW lounge na rin sa Terminal 3 at soon magkakaroon din ng ganito sa Terminal 1. Tinatrabaho ng NNIC ang mga ISO certification at sustainability goals, from implementing green airport policies to removing over 266,000 tons of waste and silt from nearby waters to help ease flooding. Tumaas din ang terminal fee sa NAIA, pero depensa nila, isa pa rin ito sa pinaka-affordable sa Asia. Mula takeover, nakapag-remit na ang NNIC ng higit 48 billion pesos sa gobyerno, kabilang na ang 30 billion peso upfront payment with 82% of NAIA's revenues going to the state. Sa isang pahayag, sinabi ni RSA na ang teamwork, discipline at dedication ng mga empleyado nila ang rason sa magandang turnaround na ito. Dagdag pa niya, committed silang ipagpatuloy ang initial gains at i-modernize ang NAIA. Once considered among the world's worst airports, tila unti-unti nang bumabango ng NAIA, one phase at a time. Sa ngayon talaga ay masasabi nating napakalaki na rin ang pinagbago ng NAIA, hindi kagaya dati. Pero ang hindi pa rin nagbabago ngayon ay ang mga hindi mapagkakatiwala ang mga tauhan ng NAIA, kagaya ng immigration, customs at iba pang mga NAIA staff na sumisira sa pangalan ng paliparan. At sana masolusyonan din ang issue sa mga nakawa ng mga bagahay ng mga pasahero, lalong-lalo na sa mga OFW. Dahil isa yan sa problema ng paliparan na kinaiinisan at kinagagalit ng mga overseas Filipino workers.